Compressor installation mga master, 10TR, 3 ng brand ng compressor at saka 3 ng brand ng package aircon, 25TR. Okay, so panoorin nyo mga master, lalo na sa mga baguhan na isang HVAC technician. So hinabaan natin ng kunti, step by step, from start to finish, para mag-gets nyo or makuha nyo kung paano tayo magkabit or mag-replace ng bagong compressor. So ito yung preview sa ginawa natin ng compressor replacement 10TR. Okay? So ito na yung bagong compressor mga master. Ito yung papalit natin dun sa grounded yung winding ng compressor. Grounded na siya. Sunog na yung winding niya. So iakit na natin to para maumpisahan na natin. So ito, nandito na sa rooftop yung mga gamit. Acetylene, nitro at saka yung bagong compressor. Ayan. Ito rin yung bagong liquid line filter dryer na ikakabit natin. At saka blue rod at saka itong Cybersport at saka mga adapter para sa pag-flushing natin sa system. So release natin yung refrigerant sa system para maupisa na natin. Lagyan na rin natin ng penetrating oil, itong WT-40, yung nut para mabilis natin tanggalin dahil kinalawang na 38 years yung unit na to mga master. So kasing edad na natin unit na to, original na compressor pa yan. So prepare natin itong mga gamit natin para tuloy-tuloy yung trabaho natin. Naka-ready na rin yung tulda natin para hindi tayo mabilad sa araw. So bago tayo mag-umpisa mga master, kailangan magdasal muna tayo para i-guide tayo at saka maging successful yung trabaho natin. Iwas disgrasya din tayo. Okay, so yan yung mga kunting bagay na dapat natin din kalimutan bago tayo magtrabaho araw-araw mga master. So ito, tatanggalin na natin yung mga joint sa discharge line at saka dito sa may suction line para matanggalan natin yung compressor at saka may flushing na natin yung system. Sa bagay, hindi na tayo matagalan pag mag-flushing tayo sa system mga master dahil mayroon tayong ginawang adapter. So yan, natanggal na natin yung suction line at saka charge line. Ayan. So lumambot nga talaga yung nut. Bilis na natin tanggalin dahil nilagyan natin ng penetrating oil. Kailangan talagang pumasok sa loob mga master dahil mayroong dalawang nut dun sa loob. So ready na. Ilabas natin itong mga master, mabigat-bigat to, mahal to mga master, pwede natin itong ibenta, may tanso pa sa loob. So dapat ito mga master, kailangan maingat tayo talagang hindi natin ipwersa yung bigat natin sa katawan natin, baka mamaya madali yung spinal natin dahil nga mabigat yung compressor. Kaya alalay at saka meron naman talagang ibigay ng company natin na helper o kaya katulong kapwa co-technician. So ito, nailabas natin mga master, ready for flushing na yan. So ilayo lang natin ng konti yung compressor dahil sa gabal. Kaya pag magbubuhat tayo nito mga master, kailangan alalay lang talaga. So ito siya mga master, mabilis lang dahil meron tayong ginawang adapter. Kaya tanggal itong liquid line filter dryer, kabit natin ito sa flare nut, kalas, kapag flushing na tayo agad-agad. Okay, so ito yung kagandahan mga master pag advance tayong mag-isip. Pinaplano natin yung trabaho tulad nito, diba? Tanggal, lagay natin yung adapter, makapag flushing na tayo ng mabilis. So R11 yung ginagamit natin mga master paglinis sa system. So ayan saglit lang kapag lagayan tayo agad ng R11. So ayan, tumagos na, tulak natin ang nitro. Ang lakas, sayang hindi natin nasahod lahat kaya tinanggalan natin yung galon mga master. So linis na mga master, dalawang lagay lang ng R11. Ayan so tulad nyo ito mga master, takpan natin yung inside. So evaporator naman yung pinaplasing natin. Daming oil
So kailangan talaga mga master linisin ng mabuti yung system para sigurado, and then palit liquid line filter dryer. So ayan, malinis na mga master, goods na. So ito, ready for installation na ng bagong compressor. Ito na naman yung bubuhati natin mga master, ang bigat. So kailangan malinis yung system muna natin mga master bago natin ito ilagay or i-install. Dahil yung R11 mga master, kapag matalsikan tong kompresor, malusaw yung pintura. Tapang kasi yung 11 na yung mga master eh. So masira yung or papangit yung bagong kompresor. So kailangan passing muna tayo bago natin i-install itong bago. So ito mga master, sinik natin yung winding ng kompresor. Good siya. Ngayon, yung air pressure. So goods naman. Panghuli mga master, pagganahin natin, i-jerk lang natin yung bagong compressor. Okay. Para malaman natin na tama yung connection natin. Ayan. Saka may pumping at saka suction yung compressor. Saka running ampere. So, good siya. Ganun lang yung technique ko mga master para safe tayo. Dahil kapag mahinang na natin or kahit malihaan natin tong discharge line saka suction line, tanggal na or wala na yung warranty ng compressor. Kaya maganda, check natin yung continuity, resistance, pressure, and then i-jerk lang natin. Ganahin lang natin na saglit para malaman natin yung pumping ng compressor at saka tama yung connection natin sa power supply. So linisin muna natin yung suction pipe at saka discharge pipe habang wala pa yung compressor. Mahirap na magliha pag nakamontar na yung compressor. So buhat na naman mga master, ang bigat. Kailangan alalay lang tayo dahil sobrang bigat nito eh. Pagka mamaya madali yung spine natin ito. Kaya kailangan safety talaga tayo lagi. Di baling mapagsak ito. Importante safe tayo dahil sobrang bigat. Gumagamit din ako ng katala or chestable, panulak at saka pangangat ng konti para iwas baka mamaya maipit yung daliri natin ito mga master. Tanggal talaga yung kuko, ang bigat nito eh. So yan, naimuntar na natin. Ito siya master, ayusin muna natin. Kailangan hindi sila magkontra. Kailangan tamang alignment yung piping para iwas leak ba. So ayan, ayos na natin mga master. Ready for hinang na. Ayan o. So ang gagamitin natin ito mga master, blue rod or coated bronze rod. Maganda siyang gamitin, hindi tayo mahirapan magpadikit. Ito siya, dahil ito siyang piping copper, steel naman itong sa may compressor, kaya copper to steel ang hihinangin natin. Kaya maganda itong coated bronze rod or blue rod. Meron ding yellow rod, maganda silang gamitin para sa steel to copper bracing. Kaya ito yung lagi kong ginagamit pag mag-install ako ng malalaking compressor tulad nito. Okay, so yan, hinihinang na natin mga master. Kailangan talaga tayong lumuhod dahil sigurado. At saka tip ko sa inyo mga master, kapag maghihinang tayo ng ganito, lalo na kapag hindi masyado nating makita yung hinihinang natin, uunahin talaga natin mga master yung pinakailalim. Dahil maganda sa pag-ilalim kasi tinitira natin mga master. Pag nasa taas na tayo, yung coated or yung flux kasi bababa yun. So hindi na tayo mag-alala kung kapit na kapit siya dahil inuna natin eh. Kahit matakpan siya ng flux, sigurado na tayo dahil dun tayo nag-una ng bracing. So ayan yung gawa natin mga master or hinang natin. Sure na sure yan mga master, walang palpak yan. So ito, kabit na natin tong liquid line filter dryer para makapag leak test tayo sabay vacuum. Clear type lang naman tong liquid line filter dryer mga master, kaya saglit lang. So yan, nakapag leak test na rin tayo mga master, goods lang lahat. So yun, vacuum na tayo. Vacuum lang natin mga master kahit may isang oras dahil wala tayong micron gauge, sobrahan lang natin ng konti. So yan, habang mag vacuum tayo mga master, ayos natin tong power supply ng compressor, sabay magpalit din tayo ng low pressure switch, high pressure switch at saka magnetic contactor at saka power supply wire ng compressor. So ito, binilad natin yung refrigerant para mabilis papasok kapag magkarga na tayo. So karga tayo.
Vapor lang tayo mga master, and then liquid. So power supply check, bagong magnetic contactor, ayan, goods na. So nakapagkarga na tayo ng partial. So naka-switch on na to mga master, ready for startup na. So ito na yung suction pressure natin mga master, 62. Charge pressure 300, dahil mainit kasi ngayon mga master. And then running ampere ng compressor 32.5. So yun, goods na mga master, madali rin. So sana may matutunan kayo, lalo na sa mga baguhan, paano tayo makabit ng bagong compressor. Okay.